So, good morning mga kaibigan. Going to farm tayo in this morning. So, hindi ko inasahan na kukunin na ako nila mama. Kasi sabi ni Dudong Junjun mamaya pa ako sama doon mga 10 ng umaga kasi magkuha ng snack. Pero ngayon kinuha na ako nila mama para makasakay na kasi patapos na daw doon mga kaibigan. Yan, nagkuha sila nas. So, tara, let's go. Hindi ko na naligo si Arlene. Kasi na, sila Manong. Nice pop. Ice pop. Ayan, napakaaga pa. Mga 7 pa. 7:30 pa ngayon mga kaibigan. Naghatid sila mama ng breakfast. Dito na tayo. Kahit wala sa ating maninay mga kaibigan at saka si kuya, update pa rin. Oh my God! Update pa rin ako para makita ni ate kung gaano kadami ang na-harvest nila mama. Hello! Day! So yan mga kaibigan. Ito na area. Ito sila na tao dito sa umahan ni ate Hak nag-harvest. Mayroon din doon sa malaki. 2 days na mag-harvest si Papa sa kalabasa. Breakfast kasi di buhay mo jacket di para malala dito sila magkain sa malaking counter. Sobrang dami talaga. Shout out kuya and ate Maninay, hindi na sila nakaano dito. Yun si kuya mga kaibigan, magtulong talaga yun si kuya Kalib maghakot. Pango Arlene pang Hindi pa sa lagay ko masaya ko. sagdi lang. Di man ka katul. Kajakit man ka. Kuan gatas niya. Tara. Doon galing tubig dali sa luman loob. Adoy. Dito tayo sa counter. Counter ni Ninong Undo mga kaibigan. Uy, diha na alabunon man na. Hanayad pala dito. Wala ka nagdalagay mo. Dito tayo. Grabe mga kaibigan, first time ni Papa talaga makaganito ng harvest kasi sobrang dami din ng tinanim nila. So makikita talaga ang pera mga kaibigan sa kalabasa. Kahit kunti lang, kahit mura mga kaibigan, pero sa dami ng kalabasa makaipon ka talaga. Ayan na dito oh. Ayan, dito banda mayroon din. At saka doon sa mayroong puno. Ayan. Dito na tayo mag-breakfast. Kuya Kale, Ate Maninay. Ang lalaki. Sige na, kao no. Ang lalaki mga kaibigan, oh. Hala. Pati ko ini. Paldo. Ha? Ini. Grabe. Oo. Grabe kadag ko, oy. Nakataod dito ngad. Dito sa puno, nong. Yo. Nasaan ito ato? Kainan na. Sino mo? Biyahe na. Sino ba? Biyahe. Sino ba? So pagkatapos breakfast, back to harvest sila mga kaibigan, and pagkatapos mag-harvest magkarga na.
So, punta muna tayo dito mga kaibigan. Gusto ako isama ni Dudong Junjun doon sa ano, sa bayan ng Lapas. Pero ayan na oh. Grabe ang lalaki. Grabe talaga ang blessing mga kaibigan sa kalabasa. Ganyan sila oh, maglinya na sila. Kargahan ta ng isa ka pambot. Karga na siguro sila. Magkarga na? Doon magsurvey tayo doon sa ano kay Ate Hak nga area. Umahan ni Ate Hak. Mag-ano sila, maghati-hati sila. Ayaw na ko dun. Ilong di pagmamanit ba? Tabang na ubo. Tabang na magkanam. Dito tayo sa ano. Tingnan natin itong dito sa puno mga kaibigan banda. So iniwan ko muna si Arlene kay mama para maka-update tayo. Maiinit na. Grabe talaga mga kaibigan. Mga ano estimate ni Uncle Tani mga kaibigan yung binta nila papa today is 200,000 mga kaibigan. To pinakababa na ang 200,000 sa ma-harvest nila na kalabasa na ito. Tapos dito ako, baktas tayo dito para makita ni ate yung harvest nila mama. So matutuwa din yun si ate kasi worth it yung financing ni ate Maninay kanila mama. Oh. Kaysa sa ano mga kaibigan, kaysa sa mais, malaki ang gastos, kunti lang ang income. Kaya naano na sa ate Maninay ba, naano na siya ba, yung bang nawala na si ate Maninay ng gana mag-finance ila mama kasi ano yun, palagi lang failure mga kaibigan yung mais. Kaya sana ito matuwa na sa ate Maninay sa na ano nila mama, nakamit nila mama, na makahawak na talaga sila ng pera, na hindi na nag ano mga kaibigan. Kasi ito ayan dito sa puno ng kahoy, grabe. Noon mga kaibigan, mais yung tinatapok ba yung nilalagay dito, ngayon kalabasa na. Wow, ang dami mga kaibigan. Yan oh, yan ganyan oh. Meron kasi itong ano, ito yung dito pinakababa dito mga kaibigan, 3 kilos or ano 4 to 5 siguro to mga kaibigan. Itong maliliit mga 3, ayan, ito 4 to 5. Grabe, kani oh, green pa oh, green pa nilom oh, na harvest na, daghay green. Man maghakot dapit dire aho man na di ay. Tapos sa pala dito mga kaibigan. So tara, punta tayo doon, balik na tayo. So ate, ito na po ate yung na-harvest nila mama ate. Mga ano, mga 20,000 kilos siguro to mga kaibigan, ba yung estimate. 20,000 kilos times ano mga kaibigan, 1350 yung kilo. 1350. Doon na lang sila pagkatapos nila maghakot,
nila Dudong Junjun, magkarga na sila doon sa ano, sa canter. Tapusin lang muna nila pag ano. Kisa isakyan. Lukso, lukso. Yan, nagsisimula na sila dito. Ma, ito na ta. Aw, ng bag ko. Tayabo na kayo yung gatas. Aw. So, balik na lang kami mamaya mga kaibigan. Kuha muna kami ng duyan doon. Tapos, gani. Tara, let's go. Saya na sila mga kaibigan, karga na ganyan po ang sitwasyon. Kaya maraming tao ang kukunin. So, mga kaibigan, welcome po dito sa bahay. Naka-ano na tayo. Nakauwi ako galing doon sa ano, sa farm nila Papa kasi nilagyan ko itong tainga ko mga kaibigan ng gamot oh. Yung parang ano, parang snowbird yung amoy. Nilagyan ko kasi malamig siya mga kaibigan. Sobrang sakit na kasi. And kanina nagpunta tayo doon. Marami talaga mga kaibigan yung kalabasa nila Papa. Siguro si Papa ng kanin, ayan oh, yung pambot. So, hindi ako nag harvest pa sila doon and nagkarga pa. Ewan ko kung isasama ba talaga ako nila Dudong Junjun sa Lapas. And ngayon, habang nag-ano kami nila mama doon mga kaibigan, habang nag-ano siya, nagpakain ng kanyang mga tauhan, nagkwento si mama sa akin na naiyak na daw, sobrang iyak daw niya mga kaibigan kasi naisip niya si Ate Hak na ganito na ang sitwasyon nila mama, yung bang nakikita na yung pera kasi ang bilis lang ng pera sa kalabasa mga kaibigan. Tapos noon si Ate Hak first time niya magfarm mga kaibigan, nawalan talaga siya ng gana kasi nga failure, kasi pag ano talaga ni Ate Hak pagtanim noon mga kaibigan is yung ano, mayroong daga, dinaga yung ano niya ba, yung mais niya. Tapos ang laki ng gastos kasi first time niya kasi nilinisan, kaya nalakihan siya ng gastos. Kaya sabi niya, ayaw ko na magfarm mais, sabi niya sa akin, kasi ang gastos pala. Naku ate, kung gasto lang sobra-sobra, tapos yung ibabalik sa iyo minsan with the weather lang ate. So ayun, sa time na yun si Papa na yung inano niya mga kaibigan, hindi na siya mismo yung si Papa na yung pinaano niya, alaga ng farm niya, binibigyan lang ni Ate Hak si Papa ng financing. Tapos ngayon ayun, ilan lang yung parang first or second lang nakatanim si ate, tas wala na si ate. Tas sabi ni mama kanina, iyak daw siya kasi yung sabi ni Papa din kanina, alam mo mga kaibigan, sabi ni Papa kung nandito lang daw din yun si Ate Hak, yung tinanim daw niya na kalabasa doon sa kanyang umahan, ibibigay daw yun ni Papa mga kaibigan. Yung binta daw nun ibibigay niya kasi kay ate naman daw yun na lupa. So dahil wala na si Ate Hak ngayon mga kaibigan, kay Janjan na or kay Iman, iwan ko kung sino sa kanila yung bibigyan ni Papa or magtatrabaho natin sa aming buhay dito sa Mars, pagtatamino ang kalabasa. Napaka-blessed namin kasi merong mga taong naka-invento mga kaibigan na ang ganda pala ng kalabasa, hindi lang pala mais dito sa amin, maganda din pala ang kalabasa. So yun yung mga na ano sa amin dito, kasi nga yung kalabasa is makakain nga yung mga daga, hindi masyado gaano kalaki yung kakainin or kalawak mga kaibigan na mapipilyur ka talaga. So mayroon talagang itira yung daga. So ayun, tapos na si Pastor Jerome mga kaibigan nagtapos na siya nagpanday ng aming pambot. So tingnan natin mga kaibigan, tara pakita ko sa inyo yung aming new pambot. Yung kulang na lang po is yung makina, kasi hindi na natin pwede ilagay yung sa old na makina kasi meron ng sakit, na lunod na yun, ilang lunod na yung makina na yun. Kaya sabi Dudong Junjun, hindi niya lalagyan ng old na mga gamit, itong bago. Dapat bago yung bahay, yung bago yung pambot, kaya bago din dapat yung makina. So yan mga kaibigan, parang nakarelax yung ngipin ko na hindi ko nilagay yung marble ko.
na-relax yung ngipin ko kaya hindi ko muna nilagay. So pasensya nyo yun ang bunganga ko mga kaibigan, nakikita nyo na wala tayong ngipin. So let's go. Baba tayo dito. Makikita natin mga kaibigan, ayan, yung hitsura. Ano talaga, effort talaga ni Pastor Jerome nag-design. Kasi sabi ni Dudong Junjun nga, na kahit hindi na daw niya nilakyan, ang importante daw maganda tingnan. O, di ba? Hindi daw yung laki yung inaano niya or haba ng pambot, kundi gwapo daw mga kaibigan yung pambot niya. So grabe talaga siya, ayan no. 'Di ba? Ang ganda mga kaibigan. Hindi na naman kami nito ni Arlene mainitan or maulanan kasi meron na namang atip. Yung pambot namin noon mga kaibigan, meron yun atip, pero dahil nga nag-screen si Dudong Junjun kaya kinuna namin yun ng atip, and then gabok na din yun mga kaibigan. Almost ano na siya hanggang ngayon mga kaibigan, 2020 yata yun nagawa namin, in 6 years na siya. So nandyan pa rin yung bahay ng aming pambot. No! Yung si Arlene oh. Dyan yan hinuhulog mga kaibigan oh, yung nahahawakan niya. So ayan na, makina na lang kulang mga kaibigan, yung timon. Ayan na yung timon, yung cross join, yung pala, at saka bakal. Oh my god, hinulog nga mga kaibigan. So yan na lang ang kulang. So maglilinis na naman kami dito, and then paint na lang yung kulang. Ayun na yung paint namin. Ayun. So ready to ano na to. Sila. Kain na yan sila, nag-lunch na yan mga kaibigan. Pauwi na yan. Tapos na sila nag-inject dito sa aming lugar. Ayun, nag-ano na sila mga kaibigan, nag-declare na sila ng purga. So sabi ko, natatakot ako magpurga kasi yung sa balita mga kaibigan ba, sino ang nakapanood ng bata daw na pinainom ng purga mga kaibigan na patay. So dito din need talaga ng mga bata. Hi! Nara si mama! Hi! Need talaga ng mga bata dito mga kaibigan ni purga kasi palagi sa lupa naglalaro. Then minsan yung mako ko hindi na nilkatiran, kakain ng walang hugas, ganun. Kaya need na ang purga. Ang ganda mga kaibigan ng nilagay ko. Arlene! Hi! Hinahanap ako oh. Hi love! Hinanap mo ako love? Dito na si mama. Bulaga. Oh, ang ganda mga kaibigan, ang lamig. So mayroong nagsabi sa akin, magpakuha daw ako kay Dudong Junjun ng talimughat na kahoy. Mag-inom daw ako mga kaibigan kasi binat daw to sa akin. So yan mga kaibigan, patulugin ko muna si Arlene kasi naputol yung tulog niya kanina kasi nga mayroong immunize. Tapos sa budget namin yan mga kaibigan, talaga yung new pambot namin is mag 60,000 or 57 ganun, 57,000, 37 yung makina mga kaibigan na bago, yung cast to cast talaga mga kaibigan, and then 10,000 yung labor, yung pagpanday ni Pastor Jerome, yung hingi niya kapag mayroong atip mga kaibigan, and ganyan kalaki 10,000 mga kaibigan, and then yung mga kagamitan is siguro mag 10 or ganun siya mga kaibigan, kaya need namin ng ganun na kalaki na halaga. So paunti-unti lang mga kaibigan, sa namin yan kukunin na budget mga kaibigan doon sa aming farm. Kaya nagtudo kayod kami talaga yung Dudong Junjun para sa aming yung mayroong kaming gustong bago bilhin kasi hindi ko yan kaya sa sahod ko. Lalong lalo na yun, sobrang baba ng sahod ko mga kaibigan dahil nga paminsan-minsan lang ako naka-upload, late talaga mga kaibigan. So sana support niyo po always kahit hindi maganda yung vlog ko, malaking tulong na yun para sa sa mga bayarin ko mga kaibigan, and then lalong lalo na sa pagkain namin per day, per month, ganun mga kaibigan. So salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin, and ngayon i-update ko na lang sa inyo mga kaibigan kung maka-harvest kami and kung mabibili ba talaga natin. So ayun, basta importante na panday na yung nandyan na yung kasko yung tawag sa amin. So makina na lang ang kulang. So kung hindi talaga natin kaya mga kaibigan, utangin na naman namin yung good as kas mga kaibigan ba, yung kalahati yung uutangin mo, yung kalahati is babayaran mo. So ganun, kung hindi talaga kaya sa aming harvest mga kaibigan, so utang na naman tayo para maging bago yung mailagay natin, and hindi tayo mag-alala na masiraan kami or hindi kami mag-alala na mag-ayos na naman. So yun yung update natin. So thank you for watching.